Magandang araw po sa inyo mga kasundo, lalong-lalo na po sa inyo Kuya Bari. Bago po ang lahat ay nais ko munang ipakilala ang sarili ko po sa inyo. Ako po pala si Michael, pero ang tawag ng mga karamihan sa akin ay Pidoy. Kaya Pidoy na lang po ang itawag nyo sa akin. Tubong Davao at kasalukuyang naninirahan dito sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay hango sa totoong buhay at karanasan. Noong 12 taon pa lamang po ako at dekada 80 ng mga panahong iyon. Kasalukuyang ginabi na akong makauwi ng mga sandaling iyon dahil sa naligaw ako sa gubat. Nanguha po kasi ako ng mga panggatong noon Kuya Bari at naaliw ako dahil sa napakaraming patay na kahoy ang nakikita ko. Kaya naman hindi ko na namamalayang napapalayo na pala ako at magtatakip silim na. Habang naglalakad ako sa masukal na daanan ay nakaramdam na nga ako ng kaba. At aaminin ko pong natatakot talaga po ako sa kadahilanang naririnig ko na ang ingay ng mga kuliglig na aking nadadaanan. Kung kaya walang lingon-lingong nagmadali kong tinahak ang masukal na daanang iyon. Nang magpatuloy na akong naglalakad ay may naulinigan akong isang matanda ang nakatayo sa gitna ng daanan. Kung kaya bahagya akong huminto dahil sa bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong naglalakad papalapit dito't karga ko pa sa aking uluhan ang isang bugkos na kahoy. Nang sa bigla akong tinubuan ng kilabot dahil sa nakakatakot pala ang itsura nito nang masipat ko ito ng malapitan. At doon ay parang nagsisi ako kung bakit nanguha pa ako ng kahoy ng araw na iyon. Dahil dahan-dahan nang lumabas ang kabilugan ng buwan ng mga sandaling iyon. At kitang-kita ko ang anyo nito. Kulubot ang mukha ng matandang babae habang nakatalukbong ng kulay itim na tela at nakatingala sa kalangitan ng mga oras na iyon. Mas lalo pa akong napaatras nang bigla itong tumingin sa akin. Akmang tatakbo na sana ako pabalik nang bigla itong nagsalita. At doon nga ay narinig ko ang boses nito at tila ba pamilyar ito sa akin, Kuya Bari. Huwag kang matakot, bata. Hindi ako masamang tao gaya ng iniisip mo. Wika nito sa akin habang inilalahad nito ang kanyang kamay. Senyalis iyon na nais nitong lumapit ako dito. Hindi ko alam kung bakit nang magsalita ito ay biglang gumaan ang aking pakiramdam. Kung kaya't hindi ako nag-alinlangang lumapit dito. Tinanong naman ito kung bakit naroroon ako sa gubat ng mga oras na iyon at napakadelikado sa katulad kong bata. Nalaman kong si Aling Kilita pala ang matandang iyon, Kuya Bari. Dahil sa nakita ko siya ng malapitan at masilayan ko ng malinaw ang kanyang mukha. Siya nga po pala, si Aling Kilita ay isang tanyag na aswang umano sa baryo namin sa Davao. Ngunit isa ako sa mga hindi naniniwala sa bali-balita dahil hindi ko pa naman ito nakitang may kinakaing hilaw na karni
o kaya'y tao. Isa pa, mabait naman ang pagkakilala ko sa matandang iyon. Kahit na nasa liblib ng kagubatan siya nakatira, ay mabait naman ang pakikitungo nito sa mga taong nagawi sa maliit na kubo nito. Narinig kong sinabi sa akin ni Aling Kilita na ihatid niya umano ako sa bungad ng kagubatan. Nang sa ganoon ay makauwi na ako sa bahay at baka nag-aalala daw ang aking mga magulang. Nagpapasalamat naman ako dito nang makarating na ako sa bungad ng kagubatang iyon. At binilinan niya akong huwag na umanong ulitin ang ginawa kong pagpapagabi sa kagubatan dahil hindi natin alam kung ano ang peligrong nakaabang sa kagubatan tuwing sumasapit na ang dilim. Kinabahan ako ng panandalian ng mga oras na iyon, lalo na nang makita kong biglang kumislap ng kulay pula ang mga mata ng matanda. Sige ho, uuwi na po ako. Kabadong wika ko sa matanda. Ngumiti naman ito at tumango. Pagkatapos ay naglakad na papasok sa kagubatan. Lumipas na ang ilang araw at tuluyang ko nang nakalimutan ang nakita kong pangyayari kay Aling Kilita. Pumutok din ang balita sa baryo namin na may gumagalang aswang at may nabiktima na itong bata, sapagkat ang batang nawawala sa kabilang baryo ay natagpuang wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Kaya naman mas lalo pang natakot ang mga kababaryo namin noon. At kaming lahat ng mga kabataan ay dapat maaga pa lang ay nasa bahay na kami. Dapat bago sumapit ang takip silim ay kumpleto na kami sa loob ng bahay dahil natatakot na rin ang aking mga magulang sa mga nangyayaring kakaiba sa baryo namin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hanggang sa isang gabi, habang nasa kalaliman na ng gabi ng mga sandaling iyon ay may narinig akong sumisigaw na kapitbahay na may aswang umano sa bubungan nila at inaaswang ang asawa niyang buntis. Nagmadali namang lumabas ng bahay ang tatay ko, bit-bit ang bagakay na pangontra ng aswang at ang buntot ng paging pamana sa kanya ni Lolo. Narinig kong sumigaw ang aking ama sa kapitbahay namin na bantayan ang asawa nito at huwag lalabas ng bahay dahil baka mapasok ng aswang ang kanilang bahay at makuha ang biktima nito. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, Kuya Bari, isang manggagamot ang aking ama at tanyag siyang magaling na manghihilot sa baryo namin. Kung kaya wala itong kinatatakutan, maging ang aswang mang iyon. Tinawag naman siya ng aking ina at pinabalik sa loob ng bahay. Huwag kayong mag-alala sa akin. Diyan lang kayo sa loob ng bahay at huwag na huwag kayong lalabas. Wika nito sa amin. Nakita kong habang naglalakad ito papalapit sa bahay ng buntis ay nakikita ko itong bumubuka-buka ang bibig at may ibinubulong sa hangin. Pagkatapos ay tsaka ko na ito narinig na nagsalita ng mga salitang hindi ko maintindihan
kung para saan iyon. Kaagad na napahiyaw ang aswang. Kung kaya hinanap ko iyon kung nasaan at noong mahagilap na nga ng aking mga mata, Kuya Bari, ay doon na ako nangilabot sapagkat nakakatakot ang wangis nito at ang katawan nitong tao ay nanlilimahid sa langis at ang mukha nito ay mukha nga ng isang aso na napakaraming balahibo at nagsisilabasan ang mga matutulis ng ngipin nito. Habang walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot nitong laway. Kitang-kita ko ang hitsura nito dahil sa liwanag ng buwang tumatama sa nilalang. Ilang sandali pa ay tinalunan mula sa bubungan ng aswang ang aking ama. Kaya umilag ito at kaagad na hinampas ng buntot pagi ang aswang. Habang patuloy pa rin sa pagbanggit ng mga lengguwaheng hindi ko pa rin maintindihan kung para saan iyon. Paulit-ulit naman siyang dinudumog ng aswang at pinagkakalmot sa braso, sa balikat o kaya'y sa mukha. Subalit patuloy lang sa pag-iwas ang aking ama at pinaghahampas nito ang aswang. Kaagad akong tumakbo palapit dito habang hawak-hawak ko ang itak na palagi kong dala kapag pumupunta ako sa gubat upang mangahoy. Dahil sa pagnanais kong tulungan ng aking ama, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na puntahan siya. Nang makalapit na ako, ay agad na nataranta ang aking ama at pinagalitan ako nito at inutusang bumalik sa loob ng bahay sapagkat hindi ako malalapitan ng aswang kapag nasa loob ako ng bahay. Akmang sasakmali na sana ako ng aswang nang biglang humarang ang aking ama at kaagad na hinambalos ito ng buntot pagi. Kaya galit na napahiyaw ang aswang habang umaatras ito papalayo. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulatan lang ako nang bigla na lamang nag-anyong aso ang aswang at walang pag-aatubiling nilundagan ng aswang ang aking ama. Kaya naman napailag na naman siya upang makaiwas sa nilalang at agarang nag-usal na ng pinakamatinding orasyon panlaban sa aswang. Kaya pagkalapit ng aswang sa kanya ay mabilis na inihipan niya ang kanyang palad na may hawak sa buntot ng pagi. Pagkatapos, inihampas iyon ng napakalakas sa aswang, kung kaya walang ano-anong tumilapo nito at tumama sa puno ng duhat at umangil iyon ng napakalakas. Hahabulin pa sana ito ng aking ama, subalit kumaripas na iyon ng takbo. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang buong paligid at noong masiguro na ng mga taga-baryo na wala na ang aswang ay saka pa lamang ito nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Makalipas lang ang ilang sandali ay may mga responding barangay dahil may tumakbo palang kapitbahay patungo sa barangay at nag-report na may umaataking aswang sa kalapit bahay namin. Magmula po noon, Kuya Bari, ay wala na kaming nababalitaang pang may aswang na umaatake o kaya'y nagpapagala-gala sa aming baryo. Hindi ko na rin po nakita pa si Aling Kilita at noong minsang may kababaryo kaming sumadya sa bahay ng matanda sa kagubatan ay wala na umano ito roon at wasak-wasak na ang bahay nito.
na tila ba ilang araw nang walang tao at sinadya umanong sirain iyon. May mga nagsasabi namang si Aling Kilita raw ang aswang na gumambala sa baryo namin. May iba ring nagsabi na baka sinundo na raw ito ng iba pang mga kaanak, kung kaya wala na iyon sa tirahan niya. Walang makakapagsabi kung ano nga ba ang totoo at kung nasaan na ang matandang bantog na aswang sa Davao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagpili niyong basahin at ibahagi ang aking kwento sa inyong channel at sa lahat ng mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Pidoy. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga masusugid na taga-subaybay sa channel ni Kuya Bari. At isang mapagpalang araw din po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Nakatira dito sa San Jose del Monte, Bulacan. At ang trabaho ko po ngayon ay isang gwardiya. Nais ko lang ibahagi ang karanasang palaging ikinikwento sa akin ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Joel. Noong hindi pa siya sumasakabilang buhay, nangyari po ito sa probinsya ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan naganap ang pangyayari bilang respeto na lang sa aking namayapang tiyuhin at sa mga naninirahan sa baryong iyon. Nangyari ang karanasan ng aking tiyuhin dekada 70 at ng mga panahong ito ay nasa 15 anyos pa lamang siya. Ayon pa sa aking tiyuhin, naging mapayapa ang buhay nila at lumaki sila na may takot sa kanilang mga magulang. Kung kaya't pagsapit pa lang ng alas 5 ng hapon, kailangang nasa bahay na silang magkakapatid. Pangalawa sa 3 magkakapatid itong aking tiyuhin. Panganay naman ang aking ama. Ang bunso naman nila ay nag-iisang babae na si Tia Loren. Araw po ito ng linggo. Habang abala ang lahat ng tao sa baryo nila. Dahil iyon ang araw na halos lahat ng tao sa aming baryo ay namimili ng mga pang-ulam na karne. Iyon lang kasi ang araw na nagkakaroon ng mga pagkatay ng karne malapit sa kanilang baryo. Kaya naman, ang araw ng linggo ay importante talaga sa mga tao sa kanilang baryo. Subalit, iyong araw ding iyon ay naging masama ang pakiramdam ng kanilang ama. Kaya naman, ang pera na sana'y ibibili nila ng karning iuulam sa araw na iyon ay naibili muna nila ng gamot para sa kanilang ama. Agarang nagpunta ang aking ama at ang tiyuhin ko sa malapit na ilog sa kanilang baryo para manguha ng isda na uulamin nila sa araw na iyon. Habang naglalakad umano sila, sa hindi kalayuan ay natanaw nila ang isang matandang lalaki. Naglalatag iyon ng mga paninda nitong mga karne sa gilid ng daanan. Noong malapit na sila sa kinaroroonan ng matanda, ay kaagad silang tinawag nito at nagwika ng, "Mga iho, pwede niyo ba akong tulungang maglatag ng mga paninda kong karne?" "Ay, kuya, tinatawag tayo ng matanda oh." Wika ng tiyuhin ko. Agad namang tumingin ang aking ama sa kanyang kapatid at lumingon sa nagtitinda ng karne
Nang masigurado nilang sila nga ang tinatawag ng matanda, agad na silang lumapit sa kinaroroonan nito. "Pwede niyo ba akong tulungang mag-ayos nitong mga paninda kong karne?" Ulit na wika ng matanda. Naaawa naman sila sa matanda kung kaya tinulungan na nila itong mailatag ang mga karne. At habang nilalatag nila ang mga karne, napansin naman nila tatay at tito na tila ba bagong katay lang iyon. Dahil sa mainit-init pa ang mga karning nakabalot ng plastik. Kaya naman, hindi na napigilan pa ng tiyuhin ko ang magtanong sa matanda kung bakit doon siya pumupwesto. Gayong wala namang masyadong dumaraan ng mga tao sa parting daanan na iyon. Hindi naman umimik ang matanda. Bagkus ay ngingiti-ngiti lang ito habang nag-aayos ng maglatag ng paninda. Noong matapos na sila sa paglalatag ng mga karne, agad na silang nagpaalam upang pumunta sa malapit na ilog at mamingwit ng mga isda. Maraming salamat sa tulong niyo, mga iho." Wika ng matanda sa garalgal na boses. Kaya naman, kaagad na silang naglakad patungong ilog. Habang naglalakad na sila papuntang ilog, ay bumulong ang tiyuhin ko sa aking ama. "Grabe naman po yung matanda, kuya. Hindi man lang nagbigay ng kahit na isang hiwa ng karne." Pabirong wika niya sa aking ama. "Ay nako, hayaan mo na lang. Ang importante, nakatulong tayo sa kanya." Tugon ng aking ama sa kanya. Pagdating nila sa ilog ay lumusong na ang aking ama upang manghuli ng mga isda. Masyado silang naaaliw sa paghuhuli ng isda kung kaya hindi na nila namamalayang papalubog na pala ang araw. Kaya naman nag-aya na ang aking tiyuhin sa aking ama na umuwi na sila. Noong papauwi na sila, ay naabutan nila ang matandang lalaki na naroroon pa rin sa gilid ng daanan at mukhang may inaantay. "O tatay, hindi pa po ba kayo uuwi? Magdidilim na po ah." Wika ng aking tiyuhin. "Ay oo, uuwi na sana ako, Utoy. Kaso mabigat itong bitbit ko at medyo masakit na ang mga tuhod ko. Maaari niyo ba akong ihatid sa aming bahay?" Pakiusap ng matanda sa kanila. Kaagad namang napaisip ang aking ama at si Tio Joel dahil magdidilim na at wala pang ulam sa kanilang bahay. Isa pa, tiyak hinihintay na sila ng kanilang ina sa bahay. Tatang, saan po ba yung inyong bahay?" Tanong ng aking ama. Sinabi naman sa kanila ng matanda kung saan ito nakatira. At noong nakumpirma ng aking tiyuhin na medyo malapit lang pala, kinulit niya ang aking ama na ihatid na muna nila ang matanda dahil kaawa-awa naman umano iyon. Habang naglalakad na sila, pasan-pasan ang karning paninda ng matanda, ay napansin ng aking tiyuhin na walang kabahayan sa daanang dinadaanan nila. Dahil sa pawang mga sagingan at naglalakihang puno ng kahoy ng niyog, yun ang nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Makalipas lang ang ilang sandali, ay natanaw na nila ang nag-iisang kubo. Hanggang sa tuluyan na silang makarating.
Kaagad namang ibinaba nila ang kanilang bitbit na mga karne. "Oh, pumasok muna kayo mga otoy sa bahay para namang makainom kayo ng kahit tubig man lang," wika ng matanda sa kanila. "Ay naku Tang, wag na po, madilim na po kasi eh. Baka hinahanap na po kami sa bahay," tugon ng aking tiyuhin. "Ah, ganun ba? O sige, kayong bahala," maikling sagot ng matanda. Akmang aalis na sana silang magkapatid nang biglang nagsalita ang matanda at nagtanong kung ano ang bitbit nila. "Ay, ito po ba, Tang? Isda po ito. Nahuli namin kanina sa ilog," tugon ng aking ama. "Ah, ganun ba? Teka, sandali at ipagbabalot ko kayo ng adobong niluto ng aking asawa para naman may maiuwi kayong ulam sa mga nakababata niyong kapatid at sa mga magulang niyo." Bulalas na wika ng matanda sa kanilang magkapatid. Mabilis namang pumasok sa loob ng bahay ang matanda at maya-maya lang ay may bitbit na itong nakaplastik na ulam. Kaagad namang natuwa ang aking tiyuhin at nagmadali nang inabot ang plastik na may lamang lutong ulam. Nagpasalamat naman sila sa matanda at pagkatapos ay kaagad na silang umuwi. Makalipas lang ang ilang minuto ay tuluyan na silang nakarating sa bahay. Noong pagbuksan sila ng pinto ng kanilang ina, agad nilang binigay sa kanilang ina ang binigay na ulam sa kanila. Nagtanong naman ang kanilang ina kung kanino nang galing ang lutong ulam na daladala nila. Kung kaya sinabi ni Tito Joel na bigay iyon ng matandang nagtitinda ng karne. Dahil nga tinulungan nila itong maglatag at hinatid nila sa bahay iyon. "O siya, sige, magsikain na tayo. Tawagin mo na ngayon mga kapatid mo at kakain na tayo," utos ng kanilang ina. Habang isinasalin ng tiyuhin ko ang adobong ibinigay sa kanila ng matanda sa mangkok, kaagad silang natakam dahil sa masarap na amoy nito at tila ba noon lang sila nakalanghap ng ganoon kasarap. Kaya naman, agad na silang nagsipagsandok ng kanin sa kani-kanilang plato. Noong sasandok na sana ang kanilang ama ng adobo, subalit agad itong nagtaka dahil sa napansin nito ang karni na tila may parang dugo-dugo pa at hindi pa masyadong naluluto ito. Kaya naman kaagad na sinabi ng kanilang ama sa ina nila na lutuin ulit ang ulam. Baka raw hilaw pa at hindi sila matunawan. Agaran namang inilagay ng kanilang ina ang adobong ulam sa maliit na kawali. Nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang silang nakaamoy ng hindi kaaya-aya mula sa karne ng adobo na hilaw, na parabang pinaghalo-halong dumi ng mga hayop. Kaya naman, nagtanong ang kanilang ina kung sino ang nagbigay ng adobo na iyon. Sinabi naman ng aking tiyuhin na galing umano iyon sa matandang lalaki na nagtitinda ng karne, at sinabi niya rin ang hitsura ng matanda at ang bahay nito kung saan ito nakatira. Habang binabanggit niya ang nagbigay sa kanila ng ulam, ay nakita niya ang panlalaki ng mga mata ng kanilang ina at nagwika ng, "Lintik na matandang iyon,
Pati ba naman pamilya ko balak pang niyang biktimahin? Galit na pasigaw ng kanilang ina. Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Tanong ng tiyuhin ko. Bakit naman kasi kayo tumanggap pa ng bigay na pagkain mula sa matandang iyon? Hindi niyo ba alam na bali-balita ang pangyayanggaw ng mag-asawang iyon dito sa baryo natin? Galit na sambit ng kanilang ina. Kaagad namang kinuha ng kanilang ina ang kawaling pinaglutuan. Pagkatapos ay itinapon ito sa likuran ng kanilang bahay. Pagbalik ng kanilang ina ay nagsabi ito sa kanilang huwag na umano silang tumanggap ng pagkain kahit kanino, lalong-lalo na kung hindi naman nila kakilala iyon. Simula nga ng pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay hindi na sila pinayagang umalis pa ng bahay. Kahit na ang pagpunta sa ilog na malapit lang sa kanilang baryo, hindi na rin sila pinapayagan ng kanilang mga magulang. Ayon rin kay Tiyo, ay umalis na raw kaagad ang mag-asawang matanda na nakatira sa liblib ng kanilang baryo dahil sinugot ito umano ng kanilang mga magulang at pinagbantaan na kapag hindi tumigil sa kanilang ginagawang pangyayanggaw ay mapipilitan silang ibunyag sa buong baryo ang kanilang lihim. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Bari, ay hindi nila malilimutan na minsan nabingit ang kanilang buhay dahil lamang sa isang adobong hilaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Lubos na gumagalang, Jojo. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko lang po kayong batiin ng isang mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na po sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Badong. Tunay na pangalan ko po ito. Kasalukuyang naninirahan dito sa Cebu. Nangyari po itong karanasan kong ito 10 taon na rin po ang nakalilipas. At noong yumao ang aking lolo na nakatira sa Tacloban. Hindi ko na po ibabahagi ang pangalan ng baryo bilang respeto na rin po sa aking yumaong lolo. Lalong-lalo na sa mga naninirahan pa rin sa baryong iyon na magpa sa hanggang ngayon. Nagsimula po lahat noong namatay ang aking Lolo Yoyoy. Tunay po niya itong pangalan. Noong malaman iyon ng aking ama, ay agad kaming napauwi sa Tacloban. Noong kasing umedad ng 16 ang aking tatay, natawagin na lang natin sa pangalang Doming. Palaging gala at kung saan-saang baryo o probinsya ito napapadpad. Kaya naman, nang magsama ang aking nanay at tatay, ay hindi alam ng mga magulang ni tatay na nag-asawa na pala ito. Kaya labis ang pagtatampo at galit ng mga magulang ni tatay sa kanya. Habang lumalaki kami ng aking nakababatang kapatid na itago na lang natin sa pangalang Jenjen, hindi namin nakilala o nasilayan itong aming lolo Yoyoy, maging ang aming lola Ambo. Madalas namang bisitahin si tatay ng nakakatanda nitong kapatid na si Tia Helen. Tanda ko pa nga sa tuwing magagawi ito sa aming bahay. Palagi nitong nababanggit kay tatay na kailangan niya ng umuwi dahil sa nanghihina na ang kanilang ama at kinakailangan na nito ng mapag-iiwanan ng kanyang alagang ibon at mga manok.
Hanggang sa isang araw ay nakatanggap na lang ang aking itay ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Tia Helen. Agad nitong ipinaalam ang masamang nangyari sa kanilang tatay. Noong una ay ayaw pa ng aking ama na umuwi sa kanilang probinsya at tila ba may kinatatakutan nito. Subalit pinilit ni nanay na umuwi si tatay sa Tacloban para na rin makita ang yumaong ama nito kahit sa huling sandali. Di naman kalaunan ay napapayag ito ng aking ina. Araw ng Sabado nang matapos kaming mag-impake ng mga gamit. Bago pa kami umalis sa aming bahay, biglang may inilagay si tatay sa aming bulsa ng pantalon. Noong tanungin ko siya kung ano ang kanyang inilagay sa aming pantalon, ay nagwika ito ng, "Makinig kayong maigi sa akin, Badong. Wag na wag niyong aalisin ang inilagay ko sa bulsa niyo. Kahit na anong mangyari, maliwanag ba?" Bulalas na wika ng aking ama. Kitang-kita ko pa sa kanyang mga mata na tila may kinatatakutan siya sa lugar na aming pupuntahan. Araw ng Linggo nang makarating kami sa Tacloban. Habang pababa kami sa sinasakyan namin, ay naririnig ko pa ang usapan ng aking ama at ang aking ina. "Sigurado ka ba, Doming, na ligtas ang mga bata sa pupuntahan natin?" Tanong pa nito sa aking ama nang mga oras na iyon ay nakatingin lang sa aming magkakapatid. Habang ito namang kapatid ko ay walang tigil sa pag-iyak at pagrereklamo na masakit ang kanyang paa. Ito namang tatay ko ay agad na binuhat ang aking nakababatang kapatid at nagwika ng, "Bilisan niyo ang inyong paglalakad at baka abutin na tayo ng dilim sa daan. Baka hindi natin maabutan ang huling biyahe ng habal-habal." Habang naglalakad na kami papunta sa terminal ng mga motor na habal-habal, nang may isang lalaki ang nagtanong kung saan kami patungo. Noong sabihin ni tatay kung saang baryo kami papunta, ay agad itong napaatras at itinuro ang habal-habal na pwede naming sakyan. Habang nasa biyahe na kami papunta sa baryo ng aking ama, ganoon naman ang pagiging aligaga ng aking ama at panay ang lingon nito sa aming likuran. Madilim na nang makarating kami sa bungad ng baryo ng aking ama, Kuya Bari. At ayon pa sa driver, ay hanggang doon lang niya kami maihahatid at hindi na siya maaaring pumasok pa sa looban. Sa kadahilanang aabutin siya umano ng hating gabi kapag pumasok pa siya. Dagdag pa nitong wika, kapag inihatid niya pa raw kami sa loob ng baryo, ay wala na itong makukuwang pasahero pabalik at baka iba pa umano ang sumakay dito. Noong marinig naman iyon ng aking ina, ay naramdaman ko na napahigpit ang kapit nito sa kamay ko, habang ang aking nakababatang kapatid naman ay karga-karga ng aking ama. Matapos makapagbayad ang aking ama sa driver, ay kaagad naman itong umalis na. Habang naglalakad kami papasok sa baryo nila Itay, ay napapansin ko ang mga kabahayan doon na magkakalayo at malalaking lote ang agwat. Wala ka ring makikitang mga aso o mga hayop sa lugar na iyon. Kaya naman, nagtataka man ako ay hindi na ako nagtanong pa. Makalipas ang ilang sandali, bago pa kami makarating sa bahay nila lolo, ay nagbilin pa sa akin ang aking ama. Badong, pagdating natin sa bahay,
wag na wag kayong titingin sa mga tao doon at kay Tia Helen lang kayo manghihingi ng makakain at kung anong kailangan nyo. Wala naman akong naging ibang sagot kung hindi ang tumango. Noong makarating na kami sa bahay ng mga magulang ng aking ama, ay agad kaming sinalubong ni Tia Helen at agaran na pinapanhik sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong makapasok na kami ay agad na nag-usap ang aking ama at ang lola ko. Napuno ng iyakan at hagulgulan ang usapang iyon. Dahil sa tinagal na umano ng panahon, ay iyon pa lamang ang unang pagkakataong nagkita silang muli. Nang matapos ang iyakan, ay ipinakilala naman kami ni Itay kay Lola. Naging maayos naman ang pagtanggap nila sa amin at tinulungan ko pa si Tia Helen na asikasuhin ang pagpapahingahan naming kwarto. Habang si tatay at nanay naman ay nasa labas ng bahay at nagbabantay sa tabi ng kabaong ni Lolo. Noong sumapit na ang alauna ng gabi, ay nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya naman, dali-dali akong tumayo at pumunta sa likod bahay, kung nasaan ang kanilang palikuran. Maliwanag naman ang ilawan sa harap ng bahay, kaya naman agaran kong natanaw ang palikuran. Habang nakatayo at umiihi ako, ay bigla na lamang akong nakarinig ng kaluskos sa katabing malaking puno ng mangga. Kaya naman agad akong napasilip at napatingin kung sino ang taong naroroon. Pawid lang ang pader ng palikuran na iyon, Kuya Bari. Kaya naman hindi mahirap maghanap ng siwang o butas na pwede kong pagsilipan. Habang nakasilip sa maliit na siwang mula sa palikuran, ay may natanaw akong isang figura ng babae sa gilid ng puno. Nakatalikod ang babae at palingon-lingon pa iyon at tila ba nakikiramdam sa paligid. Nang magawi ang paningin nito sa kinaroroonan ko, ay halos mapasigaw na ako nang makita ng dalawa kong mga mata ang pagbabago ng anyo ng babae. Naging isang malaking ibon na itim iyon at ang mga pakpak nito na tila kasing lapad ng payong. Panandalian akong nawalan ng lakas para makagalaw at makasigaw, sapagkat amoy na amoy ko rin ang mabahong amoy sa paligid na tila ba pinaghalong dumi ng hayop at bulok ng hasang ng isda. Sobrang kilabot at hilakbot ang nararamdaman ko nang matanaw ko iyong agarang lumipad. Kung kaya, noong makasigurado na akong wala na ang nilalang sa labas ng palikuran, siya namang dali-dali kong pagtakbo palapit sa aking ama na sa panahong iyon ay nakaupo sa tabi ng kabaong ni Lolo Yoyoy. Nagulat naman ang aking ama at nagtanong kung bakit ako nagmamadaling lumapit sa kanya. Hindi ko naman iyon nasagot dahil sa napansin ko ang isang mahabang itim na sinulid sa gilid ng kabaong ni Lolo. Habang pinagmamasdan ko iyon ay tila unti-unti itong pumapasok
sa loob ng kabaong. At ilang sandali pa'y bigla na lang iyong nawala at naglaho. Hanggang sa mailibing itong si Lolo Yoyoy ko ay hindi ko na sinabi pa ang mga nakita ko noong unang gabi namin sa lamay. Matapos ang libing ay agad na kaming bumalik sa Maynila. Nung makarating na kami sa bahay ay doon ko palang naisipang ikwento sa aking mga magulang ang mga nakita ko. Nang malaman iyon ni tatay, agad naman itong sinabi na ang nakita ko ay isang aswang pala at ang itim na sinulid na nakita ko marahil ang alagang sigbin iyon ng kanyang tatay. Doon ko lang din napagtanto na ang babaeng nakita ko noong umiihi ako ay si Tia Helen pala. Anya ng aking ama. Si Tia Helen ang nagmana ng pagiging aswang ng kanilang tatay dahil sa hindi na kaya ng kanilang nanay na saluhin iyon, kung kaya sa kapatid niya na lang ito ipinasa ang pagiging aswang nito. Magmula po noon ay hindi na kami bumalik pang muli sa baryo ng aking lola at magpasa hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa akin ang aking mga nakita doon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, Badong. Bago ko po simulang ibahagi ang aking karanasan, nais ko lang po kayong batiin ng isang magandang araw sa iyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga tagapakinig niyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tosil. 51 anyos sa kasalukuyan at naninirahan dito sa lugar ng Dumaguete. Ang karanasang ito ay hango sa tunay na pangyayari sa buhay ko at ng aking mga pinsan sa katabing baryo ng Dumaguete. Nangyari po ito dekada 80 at ang edad ko po ng mga panahong ito ay nasa 16 pa lamang po. Kaya naman mahilig kaming magpunta sa kung saan-saan ng aking mga pinsan na tawagin na lang natin sa pangalang Enting at Rudy. Itong mga pinsan kong ito ay may mga kapilyuhan. Kung kaya naman, pag ito ang mga kasama ko sa galaan, ay kung saan-saan kami nakakarating. At palaging nagpupunta ang dalawang ito sa mga lamayan sa baryo namin. Hindi para makiramay sa mga namatayan, kung hindi ay makikain at makikapilang. Kaya naman, kapag pumupunta na ang dalawang ito sa mga lamay sa baryo namin, ay kilalang kilala na talaga sila. Isang umaga, habang nagkakape ako sa labas ng bahay, nang mapansin ko ang dalawang lalaking nasa di kalayuan sa bahay namin. At kaagad ko itong nakilala. Iyon ay ang dalawang pinsan ko na si Enting at Rudy. Kaya naman, nang lumapit sila sa akin, ay agad akong nagwika. "Oh, napadaan ata kayo." "Nako, alam ko na yan. Makikikape na naman kayo, no?" Tanong ko na pabiro sa dalawa. "Ikaw naman, insan, para namang hindi tayo magpinsan ah. Aayain ka lang naman naming mamayang alas 5. Punta tayo doon sa kabilang baryo para makilamay doon sa kakilala namin ni Rudy."
Nako, paniguradong hindi ako papayagan nila nanay. Lalong-lalo na pag nalaman nilang Lamayan ang pupuntahan natin at sa kabilang baryo pa. Sagot ko pa sa dalawang pinsan ko. Dahil sa marami na akong naririnig mula sa mga magulang ko na maraming nawawalang mga alagang hayop sa baryo namin at palaging natatagpuan ang mga iyon sa katabing baryo namin. Kung kaya naman nagdududa ang mga kabaryo na baka ang mga tao sa kabilang baryo ay mga aswang. Ikaw naman insan, para ka namang walang tiwala sa amin ni Rudy. Sige na, sumama ka na. Pangako, mabilis lang tayo doon. Bago mag alas 7 ay nakauwi na tayo dito. Anya pa sa pangiting-iting wika. Natigil ang pag-uusap namin nang makarinig ako ng tawag mula sa aking mga magulang upang kumain na ng agahan. Agad ko namang inaya ang dalawang pinsang kong ito upang doon na kumain at para na din maipagpaalam na ako ng mga ito. Dahil na rin sa nakakasigurado akong hindi papayag ang mga magulang ko at baka masermonan lang ako. Kaya naman wala akong lakas ng loob na magpaalam. Nagulat naman ako nang ipagpaalam ako ni Enting doon sa mga magulang ko. Tiya, meron lang po ako sasabihin sa inyo. Pwede ba namin isama sa handaan si Tosil? Kaarawan po kasi ng kaibigan namin sa kabilang baryo. Sabay tingin ng nakangiti at nakakaloko. Kaya naman hindi na ako kumontra pa. Pumayag naman ang aking nanay at nagbigay ito ng oras na bago mag alas 8 ay kailangan na nasa bahay na ako. Noong mag-aalas 5 na nang puntahan ako ng dalawang pinsan ko para magpunta na sa baryo. Kaya naman nang matanaw ko ang dalawang ito, agad naman akong naggayak. Nang matapos akong maggayak ay agara naman kaming naglakad na papunta sa kabilang baryo. Mga nasa kalahating oras kasi ang kakailanganin naming lakarin para marating ang baryong iyon. Nang makalipas ang kalahating oras ay nakarating na kami sa baryo kung saan ang Lamay. Ang akala ko ay kakilala nitong si Enting ang pupuntahan naming Lamay. Kaya naman nang makarating kami ay agad kong tinanong itong si Enting at Rudy kung saan banda ang Lamay na sinasabi nila. Nang magwika si Enting na ngayon pa lang tayo maghahanap ng pinaglalamayan, nagulat naman ako at sinabihan ang dalawa na mapapahamak tayo sa mga ginagawa nyo. Akala ko ay kakilala nyo ang paglalamayan natin. Tumawa naman ang dalawa at nagwika ng, "Ikaw naman Tosil, parang di mo naman kami kakilala. Paniguradong mabubusog ka sa lamayang pupuntahan natin. Kaya tara na at maglakad tayo doon, banda doon sa dulong bahagi ng baryong iyon at baka may mga pinaglalamayan doon." Nang sabihin ito ng dalawa ay hindi naman ako kumontra pa. Dahil na rin anong magagawa ko pa at nandoon na naman kami. Kaya naman naglakad na kami at nang di kalayuan ay may natanaw kaming nagkukumpulang mga tao. Kaya naman itong dalawang pinsang ko ay agad na lumapit at sinenyasan ako ng mga ito. Ang senyales na doon sa bandang iyon ay may pinaglalamayan. Noong makalapit na kami ay agad kaming naupo sa bandang likuran at nang may lumapit sa aming matanda at nagwika ito ng, "Mga iho,
Kaano-ano kayo nang namatay at mukhang bago lang ang mga mukha nyo ah. Agad namang sumagot si Enting at Rudy. Opo Lola, kami po ay kaibigan ng namatay at taga-kabilang baryo lang po kami. Agad naman akong napatingin sa dalawang ito dahil sa papaano nila nalaman na bata pa ang namatay. Hindi nga kami dumiretso sa kabaong upang tignan ang pinaglalamayan. Nang biglang may nag-abot ng tasa ng kape at tinapay. Kaya naman, agad na bumulong sa akin itong si Rudy. O ano insan, ito ang jackpot. Sabi sa iyo sumama ka lang sa amin at mabubusog ka. Hindi ko naman iyon pinansin pa at nagmasid-masid pa sa paligid at napansin ko na walang mga bata sa paligid. At tila kami lang magpipinsan ang bata doon at nang tingnan ko pa ang mga nasa paligid ay napansin ko rin na ang mga kasuotan ng mga ito ay puros itim at lahat sila tila pinagmamasdan ang mga kilos naming tatlo. Kaya naman, nang makahanap ng tiyempo, ay agad akong bumulong kay Enting at sinabi ang mga napansin ko sa lamay na iyon. Kaya naman, nang matapos kaming kumain at magkape, ay agad kami lumapit sa kabaong at tinitigan ang nakaratay sa loob nito. Nang makita naming isang matandang babae ang pinaglalamayan, ay agad na kaming nagpaalam sa matandang nagtanong sa amin at sinabing mali ang napuntahan naming lamayan. Kaya naman agad na tumitig ang matanda sa amin. Noong makaalis na kami, ay agad naman nagtawanan ang dalawang ito habang ako ay kinakabahan dahil na rin sa napansin ko ang babaeng nasa loob ng kabaong ay tila katawan lamang iyon ng saging. Dahil sa pag-aakalang namamalikmata lang ako ay hindi ko na lang iyon pinansin pa at nagpatuloy sa paglalakad nang may madaanan kaming isang tindahan at nagwika si Rudy. Total naman maaga pa naman. Gusto nyo mag-inom muna tayo ng isang bote ng gin? At dahil na rin sa kabang nararamdaman ko ay napatagay na rin ako. Nang magkakalahati na ang iniinom namin, nang bigla na lang kaming nakarinig ng mga tahol at alulong ng mga aso. Kaya naman nagsabi ang may-ari ng tindahan na kung pwede umuwi na kami at dalhin na lamang ang alak na iniinom namin pauwi dahil sa magsasarado na ito. Nang mapansin namin na tila aligaga ang tindera, ay agad namang kaming umalis na. Nang tignan ko ang aking orasan ay mag-aalas 10 na. Kaya naman agad kong inakay ang dalawa kong pinsan dahil sa nalasing na ang mga ito. Hindi pa man kami nakakalayo mula sa tindahan ay nakarinig pa kami ng mga kalabugan sa mga bubungan ng mga kabahayan. Kaya naman kahit na may tama sa alak sa iniinom namin ay naglakas loob pa rin akong magpatuloy sa paglalakad. Nang sa di kalayuan ay may napansin akong may 3 aso ang nasa gitna ng kalsada. Kaya naman agad akong napahinto dahil sa ang 3 asong ito ay napakaitim at kakaiba rin ang mga laki nito. Nakakarinig na rin ako ng mga kakaibang mga tunog. Kaya naman agad akong napabulong sa dalawa. Mga insan,
Tingnan niyo may mga malalaking aso sa gitna ng kalsada. Pag hindi kayo nagtino, iiwanan ko kayo dito at tatakbo na ako. Agad namang nahimasmasan itong si Rudy at sinabing, hindi yan aso, insan. Aswang yan. Huwag kang papalinlang, insan, at huwag mong bibitawan si Enting. Pagkasabi ni Rudy noon ay napansin kong tila may malaking payong ang pumapagaspas sa bandang itaas namin ni Enting. Kaya naman, hindi ko na napigilan at sinampal itong lasing na lasing kong akay. At nang magsasalita pa sana ito, ay agad kong itong hinatak at tumakbo na. Habang tumatakbo, ay halos tawagin na namin ang lahat ng santo na kilala namin dahil sa takot at kabang nadarama namin. Kaya naman, nang matanaw namin ang bukana ng baryo namin, ay nagsisigaw na kami. Noong makarating na kami sa bahay, ay agad kong kinalabog ang pinto at tinawag ang aking tatay. Katakot-takot na sermon ang inabot ko mula sa aking mga magulang. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hinding-hindi na ako sumama pa sa mga lakad ng dalawang ito. Naging aral din sa aking mga pinsan ang nangyari sa amin ng gabing iyon. Magmula po noon ay hindi na nagpupunta sa mga lamayan ang mga pinsang kong si Rudy at Enting. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Tusil. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.